Tunay nga mapagpala at pinagpala tayong lahat sapagkat ngayong linggo ho ay simula ng ating misyon na ipalaganap ang misyon ng simbahan sa buong mundo sa tulong ho at gabay ng Banal Espiritu na inahabilin ho ni Jesus para sa atin. Mga kapatid, sa linggo ng Pentecostes ho, naalala natin ang pagdating ng Banal Espiritu Santo sa mga apostol at sa mga unang simbahan. Kaya ayon sa Biblia, bumaba itong Banal Espiritu Santo sa anyo ng mga apoy at nagbigay ng mga alagad ng lakas ng loob ng karunungan para ho ipalaganap ang mabuting balita. Kaya nga ho, sa bagong simbahan ngayon, na binago, pinagtibay sa lakas, puspos ng Banal na Espiritu Santo, kaya isinilang sa atin ang inang simbahan na nagkakaisa at pinagkaisa sa kabila ho ng pagkakawatak o pagkakaiba noong unang taong umaasa. Kung kaya, ipagpapasalamat ho natin na sa Banal na Espiritu Santo na nilukuban po tayong lahat na mas maunawaan pa po ang mga bagay na sumisirado sa ating mga isipan, lalo't higit itong ating sinusundan na tunay na pananampalataya. Sabi nga ho sa ating salmo, Espiritu mo'y suguin, poon tanan iyo'y baguhin. Mga kapatid, sa buhay ho natin, kailan natin hinayaan ang Banal na Espiritu Santo upang tayo ay baguhin, panibaguhin mula sa ating mga madidilim ng mga karanasan sa buhay. Kailan ho tayo o kailan natin hinayaan itong Banal na Espiritu Santo na siya dapat manguna at gagabay ho sa tatahakin nating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, minsan nagkakaroon tayo ng mga maling plano sa buhay. Bakit? Sapagkat dahil hindi natin pinapahalagahan ang presensya ng Banal na Espiritu Santo na nangungusap palagi sa atin. No? Hinahayaan natin itong Banal na Espiritu Santo na siyang magagabay sana sa atin. Kaya ang nangyayari, dumadaan tayo taliwas doon sa sinasabi sa dikta ng Banal na Espiritu Santo sa atin. No? Kaya tignan natin itong mga taong masaya sa kanilang buhay. No? Walang iniisip na mga negative thoughts sa kanilang mga isipan. No? Kumbaga sila ay masayang-masaya sapagkat walang pinoproblemang mga bagay, no, na nagdudulot sa kanila ng mga pagkalito, no? Kaya titignan natin itong mga taong ito na walang ibang ginagawa kundi kasiyahan at kontento sa buhay, na walang problemang dinadala, no? Kaya lahat po tayo ay binayayaan ng Banal Espiritu Santo. Sabi nga ho sa unang pagbasa, iba't iba man ang kaloob, ngunit iisa lamang ho ang Espiritong ipinagkaloob ho ng mga ito. Ibig sabihin ho, walang dahilan kung bakit tayo minsan napariwara o di kaya'y nawawala ho sa ating pananampalataya sapagkat ayaw natin kung minsan kikilos itong Banal na Espiritu Santo sa buhay ho natin, no? Kaya ang bawat isa ho, sabi nga sa ating pagbasa, nabibigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Banal na Espiritu Santo para ho sa ikabubuti ng lahat, no? Kaya ang hamon ho sa atin ngayon na pinaalala sa atin sa Ebanghelyo na tanggapin itong Banal na Espiritu Santo sa buhay natin, na ang Espiritu Santo na hayaan nating mamayani ito sa buhay natin upang mamunga ito ng kabutihan, no?
Kapag mamunga ito ng kabutihan, ito ay magdulot ng kabutihan din sa kapwa, no? Kaya ang hamon din sa atin ngayon ay magdasal sa banal na Espiritu Santo upang mas lalo tayong gagabayan at bigyan pa ng dagdag lakas sa ating paglalakbay dito sa mundo. At sana ho patuloy tayong lulukuban ng biyaya ng Banal Espiritu, no? Para tayo ay magkaroon ng sapat na karunungan, pag-ibig at kakayahan sa pakikipaglaban, no, sa mga masalimuot na nangyayari sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ngayon, papaano mo ba ginagamit itong mga biyaya ng Espiritu Santo para sa ikabubuti ng aking sarili at ng iba? Ginagamit ko ba ang pagpapala na nanggagaling sa Banal na Espiritu para nang sa ganun ang iba din ay makapagpakita ng mabubuting gawain sa iba? Kaya mga kapatid, sa linggo ng Pentecostes ay isang pagkakataon ho upang palakasin pa ang ating pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ho ng pagtanggap ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Nawa ho ang banal na Espiritu Santo ay manatili at manahan sa ating kanyang mga buhay nang sa ganun tayo ay patuloy na maglalayag sa tunay na ating sinusundan at sa tunay na pananampalataya na walang iba ang sinusundan natin, si Kristo, na inahabilin niya ang kapayapaan, dala at sa tulong ng banal na Espiritu Santo na siyang magdidikta sa bawat oras na ating ginagawa dito sa mundo. Amen.